Kayo ba ang tipo na gusto iba-iba ang kinakainan? Pwes, sa lugar na aming nadiskubre, hindi po magre-reklamo ang inyong tiyan. Isa na namang kalye ang ating bibisitahin na nag-uumapaw sa pagkain. Kung merong mga lugar na tagtad ng mga kainan, ito ang mga food strip na nagkalat sa Metro Manila. Sa mga sikat na kalyeng kainan, nariyan ang Lilac Street sa Marikina at Maginhawa Street sa Quezon City. Pero meron kami na-discover na lugar na may catering maging isang food trip destination. Ito ay walang iba kung hindi ang Sergeant Esguerra Avenue sa Quezon City. Present dito ang mga restaurant na may patok na mga pagkain, magandang service at variety, mga sangkap na tiyak babalik-balikan. Para makapunta sa food haven na ito, kailangan lang bumaba sa GMA station ng MRT at maglakad ng 5 minutes papuntang Sergeant Esguerra. Pwede ring mag-tricycle papunta rito. Ngayong alam niyo na ang daan, diretso na tayo sa kainan. Ang una nating pupuntahan ang number 1 na bubulaga sa bungad ng Esguerra mula sa Timog Avenue. Dito, sure na magiging full and happy ang inyong belly. Ang star kasi ng kanilang mga dish, iba't ibang mga tiyan o belly. So pinagsama sa namin lahat ng belly from pork, beef, fish. This is mixed, no? So we have Asian, Filipino, we also have a Western. So ang concept will be all belly, different cuisine. Isa sa mga pinaka-ipinagmamalaki nila ay ang tinatawag na bagnet ni Kenneth. Dahil sa hilig ng chef-owner nito sa mga bagnet ng Ilocos, gumawa siya ng sarili niyang version. Bago to ihain sa customers, pinapalutong muna ang balat nito. Pag pumutok na ang balat, ready to eat na ito. Crunchy ang ibabaw habang malambot naman ang laman. Ito ang 325 peso meal na hindi mo tatantanan. Kung beef naman ang trip nyo, available din ang kanilang full beef roast na gawa sa belly ng baka. Pero kung feel mo namang magpaka-healthy, nariyan din ang homemade Spanish sardines na gawa naman sa bangus belly. Para magawa ito, una munang tinimplahan ng asin ang bangus belly. Tapos string with salt, papold lang natin yung mga bangus belly. Para maganda yung pagkaluto niya. Even cooking. Inilipat ito ng lalagyan bago dagdagan ng iba pang pampalasa, katulad ng carrots, pickles, sili, pamintang buo, at dahon ng laurel. Binuhusan ito ng olive oil hanggang sa lumubog ang isda. Tinakpan ng foil sa ibabaw at saka iniluto sa oven ng 1 oras. Ang resulta, ang malasang Spanish sardines na perfect partner ng itlog. Isama pa ang garlic rice at meron ka ng complete meal for 250 pesos. Bilang pantanggal umay naman, tapusin ang kainan sa kanilang cheesecake na may bacon jam. Kakaibang combination na swak sa panlasa. For more Filipino food, diretsuhin lang ang Esguerra para makita ang tinaguriang home of the best barbecue sa Gawing Kanan. Merong isaw ng manok at baboy. And of course, ang classic pork barbecue na hindi lang makakain sa usual 12-inch size, kung hindi pa din na rin sa 18-inch na haba. Sabi ko nga, bakit palalayo? Filipino food naman, and may talagang shortcut na recipe yung mommy ko. Plus, personally, mahilig akong kumain sa street food. So, it's a combination of me and my mom. The recipe of my mom plus yung concept na naisip ko, which is magbigay ng variety sizes ng barbecue, which is 12 inches, 18 inches barbecue. Ang pag-marinate ng kanilang barbecue umaabot sa 12 to 24 hours para ang sarap talagang manuot. Tutuhugin nila ito sa kanilang stainless steel skewers. Habang ginagawa ito, pinababaga na ang uling. And then, ihawan time.
Masarap yung barbecue tender. Talagang malambot siya. And then yung serving niya talagang malaki. So, mabubusog talaga. Pero kung talagang kulang pa sa inyo ang bigating barbecue, samahan nyo pa ito ng sisig Kapampangan style para maging surefire hit ang inyong dining experience. Mula Filipino food, dadako naman tayo sa Peruvian food. Nakatabi lang ng kainan ng barbecue. Ang mga sikat na pagkain mula sa bansang Peru sa South America, ngayon ay ma-enjoy mo na rin sa Esguera. Gumagamit daw sila ng chilies at ingredients na galing pang Peru. When I see chilies, people tend to think na maanghang siya. Pero hindi siya maanghang. Ang ginagamit namin chili ay hinahalo namin siya para lang sa lasa. Yung panlasa niya talaga pang Pinoy. And it's juicy and yung dining style talaga namin is talagang sinadya namin family style para salo-salo like how Filipino style. For starters, orderin ang kanilang ceviche pescado na mas kilala natin bilang kilawin. Ang hilaw na mahi-mahi fish nilagyan ng citrusy sauce imbes na suka. Pero ang kanilang star, ang kanilang polo a la brasa o ang rotisserie chicken. Minarinade ito overnight para masigurong malinamnam ito mula balat hanggang karne. 1 oras itong rina-roast. Habang mainit, yan ang best time para ito ay lantakan. Sabak na sa Peruvian food trip for 590 pesos for a whole chicken at 195 pesos para sa 1/4 chicken. Hindi kalayuan sa Peruvian restaurant, merong hidden gem ang Esguera na pinagbibidahan ng alimango. At kung akala ninyo ay kaakibat ng seafoods ang mahal na presyo, ibahin nyo ang restaurant na ito dahil ang kanilang alimango, pwedeng eat all you can. Dinadayo naman kami dito. Maraming pumupunta talaga dito. Lalong-lalo na pag yung promos namin na unlimited. Ang crabs namin ay galing sa Rojas City. Minsan sa Bataan. Delivered fresh daily ang kanilang mud crabs. Bago ito lutuin, lilinisin muna nila ito. Saka naman ito ay sa steam ng ilang minuto. Pagkaluto, itutos ito kasama ng burnt butter. Simple man ang luto ng crabs nila, magugulat kayo sa lasa nitong panalo. Suka lang ang sausawan, sold na kayo sa sarap. Ang only crabs nila, pinorderan pa ng kanilang unlimited steak. For 895 per head, wala kang talo sa surf and turf na ito. Pero syempre, hindi rin mawawala ang a la carte meals nila na available everyday. Ano man ang inyong kainin, siguradong sa Esguera food trip, hindi kayo magbibitin. Sa dami ng masasarap na pagpipilian, abot kamay ang kabusugan.